Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayag nga nagsultit sa matuod, kadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, may buntag Pinoy, adlaw karong Lunes, pizza 13 sa buwan sa Oktubre tuig 2025. Sangan sa akong partner nga si Attorney John Destacamento. Ako yung alagad sa kahanginan Malu Inocando Tabar. Uban nimi hangtod sa alas 9 karong buntagas tong programang Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ning tungura magpaabota sa ato ang weather update gikan sa Pag-asa Mactan, gumikan usab sa grabe nga pagpanugdog ug kilat ug kusog nga uwan nga atong nasinati kaganina. Apan samtang nagpaabota sa ato ang weather forecaster ato sang ipadangat ang atong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, damaged routes strand Cebu sugarcane industry. Sa Super Balita sa Sunstar, motor taxi driver gitipi sa pasahero. Sa The Freeman, confusion over rentals at night market. 50 pesos or 6,000 per stall. Sa Banat News, sa The Freeman, rider gitulis gipatay nakit-an nga dunay sakay nga pasahero. Sa Philippine Daily Inquirer, Philippines to protest China's attack on BFAR vessel. Sa Philippine Star, farm to market roads linked to Zaldi and Romualdez probed. Sa Manila Bulletin, Davao Oriental quakes, death toll rises to 8. President Marcos orders continued rescue and relief operations. Ug sa Tempo, 8 dead in twin Davao earthquakes. Mao gitong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa among pagbalik atong paningkamutan nga mapadangat nato kaninyo ang atuang latest weather update ubanan usab sa itong mga paghisgot-hisgot. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy ning tungura atong dawaton atong latest weather update. Gikan sa Pag-asa Mactan, Sir Jomar Aclarino. Good morning.
Yes, ma'am. Good morning sa tanan ug sa aton tanan tigpaminaw kinitong latest weather update karong adlaw. Natay gi-monitor na low pressure area sa gawas ng atong Philippine Area of Responsibility na gilayon na 2,540 kilometers silangan sa may habagatang bahin or southeastern Mindanao. Og so far sa atong latest na analysis, low likelihood kini ma-develop na bagyo or tropical cyclone within the next 24 hours. Padayon ta mag-monitor sa latest update kining low pressure area ug posible kining makasulod sa atong Philippine Area of Responsibility this week. Samtang easterlies or init na hangin gikan sa dagat Pasifiko nakaapekto sa Visayas, lakip na ang probinsya sa Cebu. Tungod kini sa easterlies atong weather condition sa Central Visayas, lakip na ang probinsya sa Cebu, makasinati kita generally fair weather, gawas ini na mga patak-patak na mga pagulan o kini mga localized thunderstorms. Padayon ta mag-monitor sa atong mga issue ng mga thunderstorm or rainfall advisories, lakip na ang color-coded na heavy rainfall warnings. Posible kini magdala ng occasional heavy rains o kini mga possible flash floods or landslides, ilabi na sa mga highly identified na mga vulnerable areas. Hining ito na sa kasarangan na hangin masinati sa Visayas, makadagatan malinawan nga na sa kasarangan ang pagbalod. Temperatura sa Cebu 25 to 32 degrees Celsius, haring adlaw mosalop alas 5:28 sa hapon, ang dagat mohunas alas 9:38 sa buntag, motaob sa alas 5:49 sa hapon. Philippine Standard Time alas 8:17 sa buntag gikan diri sa Mactan, pag-asa Visayas, DOST Jomar Eclarino. Daghang salamat sa Jomar Eclarino, may buntag niya tanan din as pag-asa Mactan. Karon arita sa ato ang paghiskot-hiskot atong unahon ang kaganina no nga mipukaw kanato kaganinang buntag alauna to be exact mga alauna 5 or alauna 6 sa kadlaw no usa ka linog na usab kusog-kusog ang niigo din sa atoa sa Bugon no ug sa Visayas pod. So ubay-ubay gyud ang mga epekto no kagahapon ako tong tan-awon biya ko tong i-send ni Rodel na atoy kuan kagahapon footage no sa Talamban nga makita sa dimo ang pagtayog but at the same time do na say mga pictures nga nakita nato no nga grabe na gyud kaayo nga kadaot human usab sa nahitabo nga linog dito sa San Remigio ang gibutang kay Buguman but ang atong nakit-an kaganina sa katong sa unsay tawag ani kanang atong nakit-an sa Android nga footage kay kuan man sa to dapit sa Tabogon, dapit sa San Remigio area. So kana no medyo kusog-kusog unya kuan po rin makakulba sa gyud kay di man lalim ng matug ka nya mapugwat ka para nako kung nakamata ka tungod sa linog murag lahi na gyud na kusog-kusog na gyud kay if dili pa it wouldn't have been waking you up no. So kana no nya atong nakoy gisend ni model nga mga pictures din del sa San Remigio unya katong footage no ug naay mga kuan nana kunoy nang gawas nga daghan kayong mga sinkhole no sa human ining 106 kaganinang kadlawon unya nanaghan ang mga daghang mga nanggawas na sad nga mga sinkhole didto unya nag-expect sa aftershocks ubay-ubay gyud ni after sad sa nahitabo kagahapon. So I don't know unsay padulngan ani wa man gyud tay way of knowing no kung kanus ani mahuman nga ingon aning pagtayog every now and then. So para nako the least we could do is kana yung magamping na lang sad gyud ta kana sa kanunay unya padayon tang magampo para nako no. It's very important kung nakakita mo na ay mga nanggawas nga mga go bags nga ipang pakita sa social media para nako nindot ba nang andamon. So kagahapon 6.0 but later on na downgrade ni no tan-awa tong Fivox din ako to Adele ako tong gi share man sad no gi downgrade sa Fivox after quite some time no. So kini nga ilang earthquake alert kagahapon initially 6.0 kusog-kusog yun dito sa Bugon no mo ilang na identify but ang sa ato ang nakit-an usab katong sa Android system is
different no sa nato sila specific area nga gi-identify nga dili gyud siya direkta atong lugar diin nahitabo ang maong linog no. Initially atong September 30. So kanilang gibutang tectonic in origin 1:06 AM kaganina ning kaganinang alauna say sa kadlawon unya layo-layo ni gamay sa katong area nga nahimutangan adtong first nga linog. Ang ilang instrumental intensities is intensity 5 sa Villaba Leyte, intensity 4 sa Danao, Asturias, Argao, Talisay, Cebu City, Isabel Leyte, Hilongos, Ormoc, Abuyog, Hinunangan ug Southern Leyte. Unya expecting kuno damage, yes. Expecting aftershocks, yes, usab matod sa FIVOC. So kaganinang kadlawon paghitabo gyud sa maong linog akong gitan-aw ang USGS no kay kanang medyo taod-taod man ni gawas ang update sa FIVOX dinhi sa atua. So nakoy nakit-an kanina ay Tambungon Philippines 5.7 ilang gibutang. Tambungon Philippines akong gitan-aw is a portion of San Remigio. Yan naman ay interactive map ang USGS. So motoy ako ang gitan-aw no. Unya nigtan-aw nimo ngadto maka zoom in ka kung asa nga area. So kato akong gisusi unya makit-an nimo ang iyang area katong Tambungon di ay kay murag duol-duol ni siya sa San Remigio Beach Club. Kaning inyo nakita nga picture karon, picture ni atong pantalan nga sa sayong bahay naghinay-hinay na gani og ingon sila nga nahibong ang mga tao kay nisaka ang tubig. So kani I don't know no kay ang uban mo ingon man nga murag ni us-us ang pantalan no ang yuta diha dapit sa pantalan sa San Remigio. So kanang luoy di lalim unya if you remember ang kining San Remigio usa ni sa mga daghan kay nang gawas nga mga sinkholes human usab sa unang linog nga kusog nga miigo ni adtong September 30. So base sa dato sa FIVOX nga kuanto initially 6.0 but giubos nila og 5.8 naigo nig 1:06 AM mga 14 kilometros southwest of Bogo City nga padayon pa intawng nag-antos no. In fact we have friends there si Sir Carlo Lugarta ang City Planning and Development Officer naa sila nangatug yun sa ilahang grahian aron diretso na lagdagan sa gawas. Dunay uban kato nga guba gyud ilang mga balay naa sa tents on ang Bugo na ay tent city sad nga gi-establish no. So kani wa pa gani sila nakabalik sa ilang normal nga kinabuhi na napoy laing bag-ong linog ganitay og usab kusog-kusog sab although not as kusog as the first one kay katong una 6.9 ya ni kalas gyud og 71 ka mga kinabuhi no. Unya katong kagahapon compared to the 6.9 it's a bit kanang hinay but still di nila lim kay in fact do na toy nakit-an ako kaganinang kadlawon sa Medellin nga naay balay didto nga ni biya na sila kay after sa September 30 nga linog nagtakilid but kaganina nakuha na gyud nabali na gyud siya murag nabali yang haligi ba na natuwad na gyud ang maong balay. So kusog-kusog sad oy. So kung inato ka kusog ang atong nasinati dinhi sa Sugbo unsa na lang ka sa ilaha no. Di pod ka ng kuan ang uban na intaw nga trauma na bisag kita diri sa city maka feel man gani tag tayog bisag wa usay maglibog ta ba kung tayog na bato na abalay naglihok-lihok sa pikas ingno ana ba. So kaning matud sa FIVOX no ang kining kadlawon nga linog nga atong nasinati kaganina dunay depth focus of 10 kilometers ug nabati ni even in Villaba Leyte unya naabot gani sad sa Bacolod no kay kita ko sa post sa mayor ni nag-update sad siya pag human gyud sa maong insidente. So ang kining giingon nga kaning dagat ni Saka katong pare atong sa San Remigio dunay mga nanggawas gid nga reports no nga ni Saka ang kining coastline. So gikumpirmar kini sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology kon FIVOX nga
dunay gitawag og coastal uplift sa usa ka dapit dito sa Bugo City kaniadtong gipakita sa Remigio man ni pandunay dapit sa Bugo nga ni kaning gitawag nila coastal uplift sa usa ka lugar human usab sa unang linog nga miigo niadtong September 30. Sa usa ka field assessment nga gi-release niadtong Martes ang PHIVOLCS na report nga ang kadagatan no baybayon sa barangay Nailon ni saka by about 1 meter as evidenced by exposed tidal flats, raised tidal notches, and elevated high tide markers. It attributed the phenomenon to the movement of the Bugo Bay Fault nga mo'y nakaingon sa katungkusog nga linog ni atong September 30. Ang uplifted zone kaniadto lubog man ni sa tubig as indicated by the dry seagrass beds ug distinct changes in tidal formations along the coast. Kini magpakita og visible nga timailhan sa matud pa vertical displacement of land near the fault line during the seismic event. Ang maong linog nakamugna kini grabing kadaot diha sa northern Cebu sa amihanang bahin sa Sugbo unya nikalas og ubay-ubay ka mga kinabuhi. Samtang ang PNP niingon sab nga moabag sila sa local government sa pagpatuman og 5-meter zone of avoidance sa Bugo Bay Fault. Tuman usab sa rekomendasyon sa PHIVOLCS nga did-ana ang pagtukod dinha sa maong dapit. So, padayon tanong nga magmatngon og mag-andam sa kanunay. Una akong giingon kaniadto pag pag COVID moingon tag ampo amping karon sad magampo og magamping lang gihapon kay human sa 6.0 downgraded to 5.8 kaganina sunod-sunod gyud ang ilahang aftershocks and even a minute ago 2.2 ang natala nga magnitude no sa pagtayog didto sa Bugo. Unya earlier pa gyud ana more nagtubag-tubag na lang ni sila 1.6 naapay sa Davao na apod sa Tabogon na apoy 2.6 unya naasay 2.0 sa Bugo. So for quite some time mas nidaghan tong sa Manay Davao pat karon after sa ganinang kadlawon nibalik na sad sa Bugo ang sagunson nga aftershocks ranging from 2.7 ug uban pa unya usay kusog sad kaayo na apoy 2.1 na apoy 2.4. So in an hour ubay-ubay nga pagtayog. So padayon na nato na ipadangat ang atong pagampo no alang sa ato ang mga kaigsuunan no sa para nako sa tibuok nasod sa tibuok Pilipinas kay daghan gyud ang apektado nya dili na lalim no labi pa gyud nga kaganina gipukaw tag kusog kaayo nga uwan unya grabe kaayo nga kilat makaingon tag naunsa naman ni pero mao na giingon nga ang kalibutan padayon nga nag kanang breathing kay bawo man tanam ni sa science nga kining mga movements nga inaani is normal no but na timingan lang na magudta sa Pacific Ring of Fire. So mas apektado ta kung itandi sa ubang mga dapit. So always lang good presence of mind unya di makalimot nga magampo di lang para sa kaugalingon kundi para sad sa ubang mga tao. So kana no mo na latest karon kabahin sad sa linog nga ato ang namat-an kaganina wa gyud ko kabantay og tawo nga wa nakamata atong pagtayog kaganina. So mubalik ta karong taod-taod kay naabot na si Attorney John og sa atong pagbalik dugang mga paghiskot-hiskot. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation.
Mabuhay! Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy alang sa pagpadayon sa itong mga paghisgot-hisgot karong buntaga partner. Sa lipata maghisgot attorney mo greet sa tag happy birthday ni Tatay Dodong Limchua nga nagsaulog sa iyang 18th birthday karong adlaw. Happy birthday Happy. sa ato ang dear tatay. Happy birthday tay and thank you for guiding us always. Happy 18th birthday tay. Now arita sa kay ganina local man imong gihisgutan partner adto ta sa national kay murag ubay-ubay nga mga dagko nga national nga mga balita ang migawas over the weekend partner usana ni ana ang katong balita nga ang International Criminal Court ICC wala kini siya mitugot sa attempt or sa petition sa habig ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga hatagan siya og interim release. Pasabutan ni partner nga dili muuyo ng ICC nga si former President Duterte kuhaon ni didto sa prisuhan sa detention facility sa ICC aron dadon sa usa ka nasod nga mahimong didto siya magstay unta to kung gigrant ang interim release. So ang nakaparat lang sa daan ni partner kay instead nga kuan dili lang ang nakaparat ani kay usa sa mga gitumbok nga mga rason sa International Criminal Court mao ang mga pamahayag ni Vice Presidente Sara Duterte ug uban pang niyang mga anak kabahin sa estado sa ilang amahano dito sa ICC kay matud pa sa ICC partner nga ang katong mga public threat ni Vice President Sara Duterte nga ilahang kuhaon dito sa prisuhan sa ICC ang ilang amahan o dadon nila sa maybe ilang i-bolt kuno nila i-break out from the jail in the ICC nya dayon the fact sad kuno nga si Presidente Rodrigo Duterte na pili isip mayor sa Davao City despite his situation
proves partner nga siya doon nagihapoy gihuptan nga influence or power dinhi sa atoa nga pwede niyang gamiton in kaso man siguro og kining i-grant ang interim release. So ang bottom line partner wala gi-grant sa ICC ang iyahang petisyon og kani nagpasabot nga adto siya padayon siya sa iyang detention didto sa ICC partner. So mao na ang latest development didto niya. Ato man jud makita kay for the longest time gusto man gyud ang habig sa pamilya ni former President Rodrigo Duterte nga ilaha liging tantangon didto niya mura na hinuon og nisumbalik sa ilahang mga pamahayag kay supposedly ang ilang mga pamahayag unta to wala nagtuo ba wala nagtuo, maybe even them siguro wala nagtuo nga okay binding to the court dito ang ilahang mga gipangsulti gawas sa court kay abi man nato og kining ang imuharang sama lang diri sa ato ang kung dili na maabot dito sa korte walay mo raise ana di gyud makahibaw ang korte pero apparently even the out of court nga mga declarations sa mga anak ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte gihimug-atan sa International Criminal Court. O kini nagpakita partner nga ang International Criminal Court dili siya madaan ng mga influence or dili siya madaan ng kaning mga clamor sa ubang mga Pilipino nga dumadapig gihapon sa mga Duterte nga kining balik diri ang ilahang kining ang ilahang former president because wala lagi kunoy sala. So kana nagpasabot nga ang ICC kining bitaw siya independent lahi ang pamaagi didto sa ICC alang sa pag-decide sa mga butang-butang kaysa dili siya sama sa atong mga korte diri nga kining usahay gani ang mga judge diri kay mo inhibit na lang because of pressure. But didto dili sila mo cave into pressure. So mao na mga partner nga kining that's lesson learned sa siguro sa family ni Duterte, sa mga Duterte. In fact, during the earthquake in Davao, the recent earthquake, ang ubang mga members of the media partner gipangutana siya kung unsa iyang comment sa recent nga issuance sa ICC o gunya miingon ang Vice President nga dili lang sa ako mo comment ana and I think that's a good move for now because apparently kung anything that the family says could be taken against them tungod aning base aning ilahang mga pamahayag. Well, it's also a lesson that not everything you say, while it will work in the Philippines with your supporters, will have the same effect in the international court. Tinuod na sa partner. Nya mo lagi to ingon sa ICC nga flight risk raman gihapon si former President Rodrigo Duterte kay number one ang iyang family hugtanon gyud ingon nga itakas kuno siya ikan didto. Ikaduha kining kung wala siya power, kung wala siya miingon mo nga powerless na siya, wala na siya influence, nganong napili pa man siya nga mayor sa Davao City nya overwhelming pa kaayo ang nahimong ang mga botos nga iyahang nakuha dito sa Davao City. So kana nagpakita nga posible gyud nga dunay flight risk or dunay possibility nga if ever mangani ipaadto ni siya sa lain nga nasod adto iyang interim release ni siya in a country nga tugutan sa ICC, it could be nga pwede ning magamit ang kining mga power and influence para makatakas siya. And murag na to statement si Trillanes nga dili kuno tinuod nga nakuyapan, it's just a statement ingon ana ba. So I don't know no sa tinuod lain-lain man sad ni silag mga lain-lain man sad ni silag mga pakulo. Nya usa pa ana niingon pa to si Vice President Sara Duterte kuno nga doon na siya earlier proclamation nga or pronouncement nga ang mga ang mga ebidensya or ang mga testimony kuno sa mga witnesses kay gipang tampered kuno dili kuno tinuod. So mo lagi to ang ni backfire na hinuon ang mga pamahayag.
So muna partner karon ang miana ang International Criminal Court nga dunay risk si Mr. Duterte nga mo gi-post adto sa mga witnesses either directly or indirectly through his supporters. Kini sad lagi atong ingon partner no nga ang mga supporters pud niya usahay sad kay Imbes makatabang, mo na makatiwas, makaamong. Imbis nga makatabang unta to kay kung nagpakahilom lang o karon na hinuon nga very passionate ang mga supporters, naingon na hinuon ang ICC nga base na hinuon unsay mahitabo sa mga witnesses either directly or indirectly. So because of his election as mayor of Davao City, doon na kunoy possibility nga mapadayon ang paghimo sa or ang pag-commit aning mga crimes against humanity because remember partner nga usa sa mga charges kang former President Rodrigo Duterte before the ICC katong bag-o lang ni gawas was wala lang to ni-include sa iyahang mga alleged gipambuhat during his administration as president, but it even dates back to his time as mayor of Davao City. So just because mayor na lang ka doesn't mean nga wa na kay influence and you can no longer commit crimes against humanity. So mo na nga karon murag out sa tulo ka mga grounds para unta to sa interim release walay bisag usa nga kining naka satisfy sa International Criminal Court ug unya so mao na nga kining rejected ang status sa iyahang petition for interim release. Mao kana siya partner niya. Matulagi ingon si Trillanes, I don't know if believable pa sa si Trillanes knowing nga kanang he always has a beef to the Dutertes. So kaning but ingon siya nga katukonong mga pagpakuyap-kuyap that was part kuno of the script, that was part kuno of the drama. So be that as it may, naa naman joy kining decision so magpaabot sad ta kung unsay next step ani partner kay I think daghan sa nagpaabot ani considering September pa unta to do na unta toy major nga part sa major part sa proceedings into sa ICC no katong confirmation of charges but wala na dayon tungod sa request sa habig ni Presidente Duterte nga i-delay lang usa kay murag he is not in the best shape physically or sa iyahang health. So, mao na siya partner. Yeah. Bago para ba ito gitagaan ng kuan? Award sa IBP, pero murag bawion sa kuno. Oh, kana sa partner. Bago siyang nahatagan og IBP pillar Golden Pillar of Law. Golden Pillar of Law gikan sa IBP kay matud pa kuno ano man kunong ihikaw man na nimo sa presidente nga he was a lawyer nya dayon kuno kanang gabi man sa iyang nahimo for the kining kuan for the to uphold the rule of law in the country. So pero tungod sad ato when some of the honorees or the recipients of that same award kay ubay-ubay man silang nahatagan Including Judge Menmen Paredes. when they know partner nga when they learned nga nahatagan di ay si kanhi Presidente Rodrigo Duterte ilang gipang uli ang ilahang award kanang imong giingon si former si retired Judge Minrado Paredes partner iyahang giuli ang iyahang IBP Golden Pillar Award because para niya disgusted kuno siya or disappointed siya sa disappointed siya sa decision nga ma-appeal si Rodrigo Duterte because he didn't mince his word. To be in the same category. Ana. So may rule of law during his time. Daghan man kuno mga extrajudicial killings, daghan mang mga nangamatay nangatukay ang sa karsada during his administration. So wala murag para kang retired judge Menmen Paredes partner murag siya disgusted sa Bisaya He said this is not a protest but more like an expression of disgust and disappointment kay kuan kuno he's doing it in solidarity sa mga biktima ug mga parente ni antong na biktima sa mga human rights violation ug nang hinaot siya matud pa nga iyang mga kaubanan sa legal profession ug ang uban pang nakadawat sa award makasabot ug mutahod sa iyang personal nga baruganan kay sa diha kunong RTC judge siya
sa panahon usab ni Governor Gwen Garcia, si retired Court of Appeals Justice Gabriel Ingles ug siya ni nagdumili gyud ni balibad gyud sa pagdawat sa monthly allowance gikan sa Cebu Provincial Government, and proud siya nga a member of good standing siya sa IBP, one of the outstanding chapters kuno of the Philippines. Tinood na kanang para nako importante kay nang naibruganan labi pag judge ka. I think it's for all. Abogado ka good. When you are a lawyer, you're supposed, people expect more from you. Kay kanang kuan man kan, mo bitaw nang naigiingon nga there's a high bar for kuan kanang people in that profession. Ang uban gani sa kuan sa pagkangan nga abogado napilitan lag attorney ang pangan. Magtuon na gyud ka nga bright na kayo hibaw na tanan. So Pero dili na lahi tinuod. ang level of respect sa mga tao kung abogado na ka. And kato partner, that reflects wa kay ko nakakita nga naay ni bash ni retired judge Menmen Paredes for that. Walay ni dare nga mo bash kay of course respetado man sad ni nga judge si Menrado Paredes de Reno, and law professor I believe sa UC School of Law, daghang mga nag-post. So kato yang giuli, and that is not the first time nga iyahan ang gibuhat. In fact, katong time na mention man nimo si Judge Ingles pod niya dayon si Judge Paredes during the time kuno nga active pa sila as judge, kay di ba naman na sila yung mga allowance from the Capitol partner usahay, and then during their time wa sila ni dawat sa Ito na akong giingon ganina. okay mo na daytong Nakadiri na unsa ka oy. Naglutaw. Nangita magugod diri partner. Oh, Mao na dito so, mo nakita. Ato lang i-point out kay of course basin di ay og mo follow sa dang uban nga mga kuano kay namay mo ingon nga okay bisan pa that will not affect their sense of independence, but how sure are we nga dili jud ma-affect ang inyong sense of independence kung di mo maka-receive anang allowance gikan sa court or gikan sa City Hall. Nya si Pulong sad partner, kung si Inday Sara kay kining nagpaka-silent na, si Pulong kay wala siya nagpaka-silent. He chose to be vocal about his reactions aning sa ICC nga denial sa kining interim release ni Presidente or former President Rodrigo Duterte, matud pa ni Paulo Duterte nga anak ni former President Rodrigo Duterte, nga kani kunong desisyon kay gross and disgraceful miscarriage of justice. It is not law kuno, but it is a political theater. So matud niya nga iyang amahan nga 80 anyos nga wala na, he is no longer in power, wala na kini siya wala na kani siya sa presidency, because of course na naman ni didto og mayor naman lang ni, has been in fact the subject of political persecution. I-claim na ni si ang anak nga politically persecuted kuno ilang amahan since he stepped down. Yeah, he is definitely not a flight risk. He does not need it. He is much loved in his own country that he would have wanted nothing more but to stay there for as long as his creator permit him. So, miscarriage of justice mao na ang giingon ni Paulo Duterte, no, kabahin sa desisyon sa ICC niya. Murag ingon sad to siya nga ilang buhaton ang tanan sad para makuan lagi ni kini mga baseless nga accusation sa ilang amahan kay ma-proven wrong in the end. Ingon siya, to all kidnappers of my father, I will make sure kuno nga you will pay for this crime that you have committed. Mo na gi-cite as basis, one of those nga gi-cite as basis, no? So kanang makaingon ta na tiwasi. Tiwasi. Okay, kaya kabaw gyud nga mauna na gihimong basihan, magsamot pa gyud. So, tan-awon sa nato ni end. I don't know kung unsa sad ang public sentiments kabahin ani partner. Well, ang mga tao sad gudron partner kay bungog pa sa kining linog, no, murag daghan pag giatubang. So di sad sila murag wala kay ko nakakita Daghan nga murag mga nang react ang uban ganing gi-relate na sa linog nga maasin kuno, mao kunong gipadangat to sa dahig kay tungod kuno linugon kuno ang Pilipinas, yung mabili na lang Masalbar. gyud kuno, kato na lang gyud kuno mga naglibog na ko unsam gyud ning naunsa na day ni So naay mga ingon ana nga mga lain-lain nga mga push unya
ang uban pod, iyahay lang sad ang uban nanay mga mag-post nga kanang bantay lang kag moari ka BBM. Ano ko, Kato. presidente man na, di mo mabuta nagmuan to lain sa kay. Ug di mo anas inyo ha nya. Kung Luzon ko no, nasaan ang Pangulo? Nya kung Visayas ko no, nganong naa siya diri oy. Nya kung Mindanao, testingig are. Wala ilang Pero giingon nako, dito. depende ra man ako kung asa mo dapita nga kuan kanang asa mo dapita nga grupo ba nakapabor kay para nako. Di man na siya presidente sa mga nibutar niya. Presidente man na siya sa tibok Pilipinas. So kung waka na kauyon, ay gawas. Pagbukot og habol dis inyo ay. And then mo na kang ano ni ari ko. dili ra man sad naman ikaw, basig ikaw ra sad ang di gusto niya, imo Diba? masilingan kay gusto sad. Yeah, it does not necessarily mean nga if musuti ta na BBM na dahil may pang sure mo dira. Wala gyud. Wala mi na motar. Ako wala ko ni botar. Okay, so mo na siya partner. At least kay doon na development. For sure this is a welcome nga development alang sa mga biktima sa giingon nga extrajudicial killings. Gihangop ni siya sa mga habig sa mga katong mga biktima sa EJK. Ato lang sa paabuton unsay for dugang mga update ana kay. Pero katulad yung giingon ni Trillanes nga kanang kuan katong kuyap ko no, he is well and fit for trial. Di siya motuo, nagtuo siya nga kanang trick ra ko na ni to delay the confirmation of charges. Nakahibaw na daay ko no si kanhi Presidente Rodrigo Duterte partner kabahin aning desisyon sa ICC kay matud pa sa iyang igsuon, iyang manghod nga si Bong Duterte. Actually na-mention si kanhi Presidente Duterte mismo mao ay nag-mention sa iyang maunay nasangputan sa ilahang petisyon. Amo apilar man to si Kaufman, of Oh, course. yes. That's a normal recourse in the law nga if na ay judgment kung wa ka nakauyon pwede ra gyud ka mo appeal, but wasa na nagpasabot nga kung mo appeal ka mausab sad ang desisyon, depende ra sad. So mana partner, and then unsa pa man ang atoong mga hisgutan diri sa local partner kay katong do na patay ambot ko nahisgutan nimo kaganina partner ang kining kabahin atong kabahin atong mga ang DepEd partner kay kining mo do na lagi sa pang suspend na sad nila ang ilahang mga klase didto sa NCR kay do na man kunoy flu-like nga illness ug mga structural checks po didto sa I don't know what this influenza-like symptoms are, but magmatngon lang sad ta kay knowing kining ang katong mga pandemic sa una nag-start man tong mga influenza-like symptoms partner no na let's not take this seriously kay daghan mo kay tagi atubang partner as a country karon daghan kayo murag biktima sa linog nya dili lang may unta to ang usa lang ka lugar but murag pung panimo ganina nagtubag-tubag. Which is normal kay kuan man naaman ta sa alirungan man ta daghan man kay areas niya na gamay movement maka-affect man na sa uban, but kanang mga flu-like symptoms has been going around lately even here daghan man could be the weather, but most of the giingon nga na kunoy virus that's been going around pod. So ato na ning i-check ang DepEd sa ilang bahin gisuspend na nila ang uban para mag-disinfect or mag-sanitize sa ilang mga eskwelahan niya mo-conduct silang mga building inspections dito sa NCR following the recent earthquakes that shook the country. So ato ni ang i-monitor sad kining flu-like symptoms kay medyo basin sad og mo escalate ni into something, hopefully dili lang sad unta. Yeah, especially because uwan na tigid na malikayan karon diri sa ato tungod sad sa sunod-sunod nga linog for the last 2 weeks medyo wala na klase kaayo nga on-site ang mga bata no after the katong initial quake pag September 30. So muna puro online, puro na sa ginikanan ang naghimo sa ilahang mga tubag sa mga modules. Depende pero sad sa ginikanan oy. I depende wouldn't sad. do that. Bahala ka din na. It's for your own good.
Masa, depende na lang sa mama, pero naiubang mama, basig sila naman hinuon na mag-answer. Pero supposedly, ang bata unta ang mag-answer. Nga gahapon sa dayto nagrally si si Congressman Miao dito sa Forbes Park, tinuod. no? Kay Monte ang Kana na giingon. partner. I don't know, daghan Pero mo- waman siya pasudla. Daghan kay siya likes pero wa man ang tanang ang mga nilike wa man ang uban tanan mga 100 ra man kuno kabukan nito nga dito. Mas daghan pang pulis. Yan ang adto. Mas dagang pang pulis. Wala sa sila pasudla dito. Natural lang siya nga di pasudlon kay dili man na public place. Yeah, and I Forbes. wonder unsay legal nga laka nga buhaton sa Forbes ani no. Mm. Kay kuan baya siya, gated community and bisan pa siguro wa na gate, bisan pagbalay lang na private persons are naamong sa iyang gibuhat ba. So ato sa nang atngan partner kay dito siya naglingkod sa tunga gialing rungan siya og mga pulis sa pulis nga nagkuan nga nagpalibot sa iyaha. Nya doon na lagi to 100 naman sad ka buok pero at least na ni kuyog sa iyaha didto. So well, for all it's worth, legitimate man sa iyaha. Iyaha sa nagkatungod just because he is a congressman doesn't mean nga wa siya right or freedom of expression. So na iyaha sad na But was na nagpasabot nga but na say right ang mga residente sa kanang maong lugar nga yang giadto. Wanam detay oras sa to sa ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong atong birthday celebrant niyang pulong kinabuhi. Ang pulong mo, ang diwat sa galang ko. Ang gitingmuha sa Ginoo gikan kanato mao ang atong pagtuo. Ang tao nga may pagtuo misalig kang Hesus. Sa Marcos 6:4-5 ato kining mabasa. O ningon si Hesus kanila, ang propeta gitawod sa tanang dapit gawas siyang kaugalingong lungsod. Sa iyang mga kadugo ug sa iyang banay. Wala sila makahimog milagro dito gawas sa pagtapion sa iyang mga kamot. Niyadtong pipila ka pasakiton. Ug layo sila. Natingala siya pag-ayo nga wa sila motuo. Dinhi ato masabtan nga ang pagkaway pagtuo sa katawan may makapugong kang Hesus sa paghimo og milagro. Ang tao nga may pagtuo dili na magkinahanglan og milagro kay siya misalig man sa gawom sa Ginoo sa pagtabang kaniya. Kay ang iyang pagtuo mo ang magkaghat sa iyang makita sa mga talagsaong buhat sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Sa 1:20-29 nag-ingon, unya, mingon si Jesus kaniya, mituo ka ba tungod kay nakakita ka kanako? Bulahan katong mutuo bisan wala kakita kanako. Kung gusto kang makadawat og milagro sa imong kinabuhi, patubuha gayud ang imong pagtuo. Ngayon, mo kini ang pulong nga maghatag og giya sa atong kinabuhi. Magampo kita. Langitong Amahan, ang among pagtuo mo iyawi aron maangkon namo ang milagro nga among gikinahanglan. Hatagi kami sa grasya aron kanunay kami lig-on sa maong pagsalig kanimo ug diha kanimo lamang kami mututo. Amen. Ang samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa galang ko. Pulong kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo nagtapos sa tong tulumanon. Daghang salamat sa Philippine Airlines. thank you sub sa kang Archbishop Alberto Uy, kang Nanay Diana Lim Chua, ug sa atong birthday boy Tatay Dodong Lim Chua. Thank you, Sir Dennis Tabart, mga kabanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel, Miss Joanne. Sir Michael, Sir Rodel, Sir Raymond ug Sir Ferdy, salamat. Salamat sa iyong pagpakiuban. Ako si Malu Inocando Tabar. O si Attorney John Destacamento. See you tomorrow sa itong programang Hello Cebu. Mayong Buntag Pinoy. God bless us all.